congratulations sa success ng Linlang. And excited kami, no? Kim, first question for you. Una, get well soon. Pero ang question, kasi kanina nabanggit sa The Making nung pinalabas, no, yung mga BTS, na parang nabalatang ka talaga dito and nagulat ka or natakot ka when you first, nasan si Kim? When you first read about the role, no? Ayan, okay. So, ano yung talagang, kung you can recall, kung ano yung talagang naging reaction mo nung una mong nalaman at paano mo ginage or dinesisyonan na mag-yes sa role ni Juliana kasi malayong-malayo siya sa lahat ng nagawa mo before? Mahabang proseso, mahabang pag-oo kasi sobrang takot talaga ako sa role na ganito and never ko in-imagine na gagawa ako ng ganito ka mature, upbeat, offbeat, malayo sa sarili kong, tawa tayo here and there. Pero, umabot din dun sa desisyon ko na kailan pa ako makakaland ng ganitong klaseng role, ganitong klaseng kwento, with stellar cast, na ngayon ko lang makakatrabaho halos lahat. Actually, si JM lang yung nakatrabaho ko. Yung silang lahat, ngayon ko lang naka-work talaga. So, tsaka alam ko din naman na Dreamscape, aalagaan nila ako. So, mataas yung tiwala ko sa kanila. And I think it's part of my career growth as an actor. Ayan. And then, kanina na-mention mo yung, na-mention doon sa The Making, yung binalatan ka mo ni Direct FMR, no? So, any anecdote or experience na pwede mong ma-share sa amin tungkol dyan sa nasabi mo? Si Direct FMR, siya talagang nagsimula kung sino si Juliana. Tinatakan niya, sabi niya, eto ka. Yung dimple ko dito, ginawa niya nunal. Kasi pag nagsasalita ako, may butas, so nababother siya. So hindi daw nakaka-mature and sophisticadang babae. So ginawa na lang naming nunal yung dimple ko dito para hindi na siya matanggal. Di ba gano'n siya ka-meticuloso? Congratulations, Direk, and thank you so much. Pero halos lahat ginagaya ko lang sa kanya. Tapos pinapaulit niya sa akin ang pinapaulit kapag nagiging kimchi na. Hanggang sa mahuli ko na talaga si Juliana. So, yun, malaki talaga yung pasasalamat ko sa writers, sa directors, sa taga-ilaw namin, and wardrobe, lahat. Thank you so much, Kim. And then, last question po for Miss Maricel Soriano na lang po kasi marami ding nabitin pa kay Amelia kahit sobrang daming iconic or sobrang daming viral na eksena, no? Pero parang feeling nung ibang nakanood ako, I felt na medyo nabitin pa ako doon sa experience. So ano pa yung nasa 60% ng hindi namin napapanood pa yung aabangan namin po sa character niyo? May iba pa bang masasampan? Alam mo, nung una nag-worry ako dahil sabi ko, kung mauuna doon, pwede naman tayo mag-subscribe doon para mapanood na natin, di ba? Pero after nun, dito naman ipapalabas. Sabi ko, nung nalaman ko na gano'n, sabi ko, ganun ba? So, ililiit yan. Sabi ko gano'n, para mas makita pa nila yung iba pa na hindi pa nila nakikita. So, positive ako na mas magugustuhan nyo to. Kung nagustuhan nyo yun doon sa ibang bansa, maganda yun. Pero iba naman tayo mga Pinoy, di ba? So, sa tingin ko, mas maiiyak kayo dito. May iba pa bang masasampal or mas iyak na or emotions? Nag-aana pa si Jimmy kung meron pang lalanding ka ng palad ni Amelia? Meron pa. Ay, yan na. Abangan mo yan, Jimmy. Ikaw daw, Jimmy. Ay, wag naman, charot. Thank you po. Get well soon, Kim and Paolo. Thank you, Jimmy. Let's call in. Andito ba si Franz? Is Franz here? Or basahin ko na lang yung question ni Franz. Para kay Paolo, we've seen in this series how Victor fought for Juliana and their marriage. Do you think tama yung mga ginawa niya? In reality, would you have done the same? I think tama. Well, not all of the choices, especially choices leading towards the end. Pero ganun talaga parang nagsakripisyo ka para sa pamilya mo, nag-abroad ka, pagbalik mo, alam mo yun, kahit alam mong may problema, kahit alam mong nasaktan ka,
or may nagkamali, mapapaisip ka rin kung nasa iyo nanggaling yung pagkakamali, kung dahil nawala ka ng matagal, or for whatever reason. Pero hanggat kaya, ilalaban mo talaga yung pagmamahal mo sa isang tao, lalo na kung alam mong nakikita mo yung kinabukasan mo or nakaset yung kinabukasan mo sa kanila. Nakasama sila. Alright, thanks Pao. The next question is for Kim Chu. Not romanticizing Juliana and her panlilin lang, but to those who haven't seen it yet, why should we somehow understand her and what she did? Thank you so much for that wonderful question. This is candidate number 2. Siguro, sa Prime, hindi siya masyadong na-explain kung bakit niya ginawa yung mga bagay na yun. But this time, sa teleserye version, this is the longer version. So, dito niyo mas maintindihan. Kasi kahit ako din, nung Prime, hindi ko naintindihan si Juliana. Pero habang ginagawa namin siya, naintindihan ko kung bakit niya ginawa lahat yon. So, I hope this time, simula January 22, gabi-gabi, maintindihan niyo na kung bakit ginawa ni Juliana yung mga bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Gusto ko mag-follow up. Kim, kung nasa kabilang side of the rope ka, other end of the rope, forgive mo si Juliana? Kung ako si Victor, Yes. mapapatawad sa mapapatawad, pero hindi mo naman mabibigay yung 100% kapatawaran. Kasi Partial. pag nalamatan na yung love, it will never be the same. Alright. Thanks, Kim. Ang next na magtatanong is Kate Adahar. Kate is here. Of Random Republica. Hi, Kate. Hi. Kayo ka, Kate? Hi, good afternoon. My first question is for Kim. Kasi, Kim, ikaw ang epitome ng sweetness, ganyan. And kanina medyo nasagot mo na yung tanong na natuwa ka pa na marami nagalit. Pero ano yung memorable feedback or comment, even from friends? Di ba natuwa? Yes. Effective yung Siguro yung pag dumaan sa kanto si Juliana, tatagasan daw nila. Anong tatagasan? Gigripuhan. Diba? Oo, gigripuhan daw. Anong gigripuhan? Sasaksakin pala. So, hindi ko na-gets. So, sobrang buff. Sabi ko, gigripuhan pala ni Joko, Pero, maraming kakalbuhin nila ako. Uunatin nila yung buhok ko. Marami actually. Pero, ito yung mga, yun nga, sabi ko na before, ito yung mga hate comments na music to my ears. So, ibig sabihin, siya, effective, I guess. Salamat. Mainis na kayo. More pa. Gabi-gabi. Kaninong idea yung kulot ang buhok? Direct SMR. Talaga? Kasi ngayon ba, Kim, nagkukulot ka pa ng buhok? Inuunat ko na po para hindi na ako tagasan. So, direct look mo talaga yung kulot ng buhok. Naka-study naman kasi yan dun sa sa visual and oral thematic presentation ko sa kanila. No? Tapos pangalawa, syempre, juxtapose mo yun through the years, how many times have you seen Kim in such a hairstyle. That's right. Tapos, syempre, meron ka din naman poetic representation dun sa for the choices that she went through. Right. Para ma-reflect physically. From the colors where I asked my designers to sit down with the stylist and makeup and hair. Sabi ko, nag-present ako sa kanila. Yun. Ito yung tema nung yung palabas, ganito yung visual at saka oral form na gusto kong ma-achieve. Right. And so we come together in an agreement kasi dapat cohesive kayo lahat. Solid dapat yung look eh. Ang ganda ng look ni Kim. Laging kita yung collarbone. Laging ganun yung ni Juliana eh. Look eh, no? MJ. Okay, Kate? Okay, thank you, Kim. And for my second question for Paolo, ikaw yung isa sa pinakamaraming confrontation scenes dito sa series. And dama namin yung pain and yung galit. Can you take us through behind the scenes? Kung masaya pa ba kayo dun sa set or galit-galit muna? Paano ka behind the scenes? Masaya naman sa set.
one thing that's nice with this group, it's always a discussion. So even before we start the scene or minsan kakarating ka ng set, kukulitin ko na agad sila direct for my concerns and just to find out what he wants for the scene para pag ginawa namin, hindi na kami nagkahagulatan and magawa namin ng naangkop sa pareho naming vision. Pero syempre, following Direct FMR's lead. But there were so many. So one of the challenges were, how would you attack this different? I'll give you for example, Miss Kate, parang umiiyak ka. Siguro sa buong series, more than 10 times kang umiiyak. Paano mo iiba-ibahin yun sa mga iyak mo from the start, considering yung mga situations na pinagdadaanan mo. The nice thing about, again, like what I've said, this group is they're always open for a discussion and a collaboration. So I'm happy and thankful. Thank you, Direct FMR and Direct Judge. Thank you and congratulations, get well soon. Thank you, Kate. Now we have Alex Bron. Anong masasabi mo sa videong ito? Tara, pag-usapan natin yan sa comment section. And also subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga showbiz happenings.